ang Panginoon. At sumayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na ang noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukunin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito ay nag-asawa muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mag-isuko ang lahat at makinig sa hulihan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba tayo online, at sa lahat ng nasa abroad. Sa magandang araw po sa inyong lahat. Sama tayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung kahapon, narinig natin ang isang Jesus na nagdadasal o nananalangin. Naalala niyo ba? Kung makalingkod natin kahapon, di ba? O nasa panay tayo, nag-outing lang, no? Nagpasarap lang sandali, nagpahinga. Pero yung Ebanghelyo natin kahapon, isang Jesus na nagdadasal, nananalangin sa Ama. Ngayon naman, isang radikal na Jesus ang ating narinig sa Ebanghelyo. Sabihin niyo nga po, radikal. Radikal dahil hindi pangkaraniwan ang kanyang pananaw tungkol sa ilang batas na pinapatupad, lalo na sa usaping pangangalunya o pakikiapid. Kung matatandaan po ng mga nagsimba noong isang araw, di ba? Si Jesus, pinapaliwanag niya yung kanyang sarili sa mga tao. Ano sabi niya? Hindi ako naparito para ipawalang bisa ang batas, kundi para tuparin at ituro iyon. Di ba? Alam niyo yun? Kasi pinaparataan siya na hindi tinutupad ang batas. O, ngayon naman, radikal si Jesus tungkol sa batas. Kaya totoo yung sabi niya hindi sa hindi ko tinutupad. Nandito ako para tuparin iyon, ganapin iyon, at ituro. Ngayon, nagtuturo si Jesus tungkol sa batas, lalo na sa batas na usaping tungkol sa pangangalunya at pakikiapid. Radikal siya kasi hindi pangkaraniwan ang kanyang pananaw.
Kasi ang karaniwang pananaw ng tao sa pakikiapid ay kung pumatol ka sa asawa ng iba. Tama? Di ba ganun yun, no? Pag sinabi mong pakiapid, dapat pumatol. Yan ang alam natin. Pumatol sa may asawa. Iniwan ang asawa para sa iba. Yan, pakikiapid yan. Yan yung pangkaraniwan. Pero, para kay Jesus, dahil radikal ang kanyang pananaw, ang sabi niya, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y siya'y nakikiapid sa babaeng iyon. O diba? Tingin pa lang ng may mahalay, para kay Jesus, isa ng puri ng pangangalunya. Diba, radikal? Diba? Hindi pangkaraniwan o para sa iba, hindi pa ako nangangalunya, tumingin lang naman ako, sumilip lang naman ako. Diba? Ganyan ang palusot natin eh. Kasi ang pananaw natin, karaniwan, dapat pumatol. Bago mo sabihin, nakiapid. Pero para kay Jesus, dahil radikal mag-isip, hindi pangkaraniwan, tingin pa lang ng may mahalay, pangangalunya na. Kaya nga para kay Jesus, ang radikal na dapat gawin, no? Yung hindi pangkaraniwan, ano dapat? Sabi niya, kung ang mata mo ang siyang naging sanhi ng pagkakasala, tukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Di ba, radikal? Iisipin mo bang tukutin ang iyong mata? Hello? Iisipin mo bang puputulin mo yung iyong kamay kapag nagkasala yan? Hello? O, bakit? Ano ang karaniwang isip natin kapag nagkasala ang mata? Ano gagawin? Pikit na lang. Huwag naman dukutin, Father. Sobrang naman. Pikit na lang. O, iba. Nalala ko ng bata pa ako. Pagka nagkasala yung kamay o yung anong ginagawa? Yes, pinapalo. Di ba? Yan, pinasabi ka, nagmura ka. Pagka meron ka nakitang ng mahalay, ganun lang, di ba? O. Yan ang tayo ng bata, di ba? Pero kay Jesus, hindi. Pangkaraniwan din, yung palungin, ibigit, no? Pangkaraniwan din. Kay Jesus, tukutin, putulin. Grabe, no? Grabe, no? Maaaring alam niyo po, sa unang makakarinig at hindi nakakakilala kay Jesus, ang sasabihin nila, malapit naman si Jesus. Stricto naman si Jesus. Di ba? Sobra naman si Jesus. Pag hindi mo kilala si Jesus, sasabihin mo gano'n eh. Kaya yung mga ibang sekta dyan, hindi naman pinikilala si Jesus, ano sasabihin? Ganyan ba yung Diyos nyo? Tutukutin yung mata? Puputulin yung kamay? May ganyan ba? Hindi mo kasi kilala. Huwag ka muna magsalita dyan. Sa ibang hindi kilala si Jesus, yun ang pananaw. Pero hindi ganon. Dahil ang gusto lang ituro ni Jesus ay disiplina. Sabihin niyo nga po, disiplina. Disiplina. Disiplina, ibig sabihin, isang training o pagsasanay. Sa diksyonaryo, ang sabi, ibig sabihin ng disiplina, the act of training and the resulting state of self-control and obedience. So, ibig sabihin, ang disiplina, hindi pagpapahirap. Bagamat may hirap, mahirap, dahil isa itong pagsasanay ng isang hindi pangkaraniwan. Pagsasanay ng hindi pangkaraniwan. Sa disiplina, tinuturuan tayo ng bagong kaalaman na mas mataas sa ating kaalaman. Yun yung disiplina. Yung sinasanay tayo sa isang pagkilos na hindi natin nakasanayan o hindi pangkaraniwan.
para mas lalo pa tayong gumaling, para mas lalo pa tayong maging maayos at maging mabuti ang buhay. Halimbawa, kung ikaw ay sanay magmura, hello, shout out sa mga palamura. Di ba? Para sa karaniwan na lang yung nagmumura. Di ba? Nagulat na, nagmura na. Tinawag na yung anak, minura pa. May nahulog na, nagmura pa. May ganyan eh. Yung tao, parang pangkaraniwan na lang sa kanilang pagmumura. Dahil hindi sanay na hindi magmura, ang hirap nun. Tama? Ang hirap baguhin. Tama? Oh. Yan yung tinuturo. Yan yung ginagawa ng disiplina. Binabalik, inaalis yung mga pangkaraniwang ginagawa at tuturuan ka ng hindi pangkaraniwan para mas maging mabuti. Para sa kalamura, ano ang hindi pangkaraniwan? Hello? Eh di hindi magmura. Di ba? Kasi karaniwan sa kanya magmura eh. Yung hindi magmura, yun ang hindi karaniwan. So ang hirap. Pero yun yung disiplina. Tuturuan mo sarili mo, papalitan mo. Sa halip na magmura, ibang salita na lang. Ano sasabihin mo? Candy. O yan, palitan mo na ng candy. O, di ba? Ang gandang salita, di ba? O, ano naman yun, Father? Galit ka na, sinasabi mo pa, candy. O, disiplina yan eh. At least hindi ka nagmura. Di ba? Ganon din. Ganon din, kasi pinapalitan yung habit. Marami sa atin, alam ang tama at mali. Ngunit kahit alam ang tamang gawin, napupunta sa mali dahil hindi sanay sa tama. Sanay gawin ang mali. Alam ng mali ang magnakaw, pero dahil sanay mangupit, anong ginagawa? Mangupit. Yung konting ibo, kukupit. Inutusan mo lang ng konti, kupit. Inutusan mo lang, papatungan pa. Hello? Di ba? Alam naman mali. Mangupit. Pero dahil sanay mangupit, lahat na lang ng bagay may pangungupit. Ganon din. Alam ng tamang pumasok ng maaga, pero dahil hindi sanay, laging sanay late, hindi na disiplina. Kaya tinuturo, disiplina maging maaga. Naintindihan niyo po? Yun ang punto ni Jesus. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Antonio de Padua. Si San Antonio de Padua, sa edad ng 15 taong gulang, pumasok na sa monasteryo. Hindi pang karaniwan. Kasi pag 15 anyos ka, anong karaniwang ginagawa? Anong ginagawa? Papakasakat. Binata eh. Di ba? Nagbibinata ka pala. Anong ginagawa ng binata? Tambay. Yun yung sa atin dito. Anong ginagawa? Ang ginagawa ng binata? Naglalaro. Di ba? Pero si San Antonio de Padua, radical. 15 years old, pumasok na sa monasteryo. Hindi pang karaniwan. Hindi nagpakasarap. Anong ginawa? Nagseryoso sa espiritual na buhay. Meron iba, ang tanda na, hindi pa seryoso sa espiritual na buhay. Diba? Ang tanda na, hindi pa na magsimba, dahil pa rin siya ng Antonio de Padua, 15 pa lang, madasalin na, radikal na mag-isip. Gusto espiritual na buhay, inakap ang kahirapan, nangaral at tumulong sa mga may sakit at may hirap, na hindi ginagawa ng pangkaraniwan. Pero ang lahat ng ito, nagdulot sa kanya para maging isang santo. Santo. Anong meron? Disiplina. Kung hindi ka sanay mag-aral at papaliin mo yan, gagawin mo, magiging masipag ka na sa pag-aaral. Sa huli, gaganda ang buhay mo. Kung hindi ka sanay sa malinis na lugar at papaliin mo yan, kung magiging malinis ka na sa huli, di malayo sa sakit ang pamilya. Mas masarap kumilos, mas masarap kuminga. Ito ang nadudulot ng disiplina.
Ang kapatid, ang pagdidisiplina o ang disiplina ay pagsasanay ng hindi pangkaraniwan para maging pangkaraniwan na magdadala sa sarili sa higit na mabuting buhay. Amen?